Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 2166, sa Anino. Sa Snow Clan. Maraming snow sa paligid, gaya ng dati. Ilang matatandang lalaki ang magkakasamang naglalakad sa yelo. Gaano kalakas si Zaytian ngayon? Bulong ng isa sa mga matatanda ng sandaling iyon. Isa na siyang Zone Cultivator ngayon. Tiyak na makakalusot siya sa Huangqi layer sa loob ng 2 taon. Sagot ng isa, mabuti. May napansin ka bang kakaiba? Tanong ng matanda. Wala. Naiintindihan na niya ngayon ang ilang uri ng lakas. Magagawa niyang gawing cosmic energies ang mga ito sa hinaharap. Bago ang kanyang ika-18 kaarawan, tiyak na magiging isang dakilang emperador siya. Sige, bago makapasok si Zaytian sa layer ng Dichi, huwag mo siyang hayaang lumabas. Huwag mo rin siyang i-spoil. Dapat niyang panatilihin ang puso ng isang bagong silang na sanggol. Naiintindihan ko, paano si Linglong? Ayaw pa rin niyang lumabas. Oo, nagmumuni-muni siya sa pag-iisa. Minsan, tinutulungan niya si Zaytian na magsanay. Pero laging may sumusunod sa kanya. Walang mangyayari sa kanya. At saka, sinusubukan niyang maging isang mahusay na emperador ngayon. Mabuti. Huwag mo siyang masyadong i-pressure. Nakabalik na ba si Zuao? Hindi ko alam kung nasaan siya. Tumiti ang matanda at umiling. Walang problema. Kung maaalala ko, malapit nang magsimula ang meeting of the Continent of the Nine Clouds. Magpadala ng ilang tao upang manood. Sabi ng isa pang matanda sabay tangok. Sa ibang lugar, malayo sa itaas ng mga ulap, lumutang ang isang celestial castle. Isang binata ang nakaupo na naka-cross-leg sa loob, nakapikit ang mga mata. Sa likod niya ay 81 sinaunang pinto. Naglalaman sila ng nakakatakot na ceiling chi. Sa hindi kalayuan sa kanya ay may isang medyo may edad na lalaki. Mukha siyang Diyos. Nakahawak ang mga kamay niya sa likod niya. Mukha siyang kalmado at walang kibo habang pinagmamasdan ng binata na nagsasanay ng cultivation. Sa sandaling iyon, iminulat ng binata ang kanyang mga mata, at biglang naging 9 na pinto ang 81 sinaunang pinto bago sumanib sa kanyang dugo. Tumiti siya at tumingin sa medyo may edad na lalaki. Guro, ilang beses ko nang sinabi sa iyo na huwag mo akong tawaging guro. Wala akong mga alagad. Mahinahong sabi ng medyo may edad na. Napakamot ng ulo ang binata, mukhang nahihiya, ngunit ngumiti siya at sinabi. Sa puso ko, ikaw ang aking guro. Kung wala ka, hindi ako magiging kung sino ako ngayon. Ayon sa gusto mo, ang Fortune Shrine ay mag-oorganisa ng Meeting of the Continent of the Nine Clouds. Kung mayroon kang oras, maaari kang pumunta at manood. Sabi ng nakatatandang lalaki, bago naging isang sinag ng liwanag at naglaho. Pinagmasdan ng binata ang silweta na nawala at ngumiti ng pilit. Kahit na maraming itinuro sa kanya ang lalaking iyon, mayroon pa rin siyang ilang misteryoso at hindi maarok na kapangyarihan. Gayunpaman, hindi man lang kilala ng binata kung sino siya, ang alam lang niya ay napakalakas niya, mas malakas kaysa sa naiisip niya. Hindi niya alam kung ang nakita niyang katawan ay totoong katawan ng lalaking iyon. Pagpupulong ng kontinente ng 9 na ulap. Nakangiting sabi ng binata. Pagkatapos, ang kanyang silweta ay kumikislap at siya ay umalis. Sa Godly Cloud City, sa Eastern Town, sa Golden Mountain. Ang lahat ng malalakas na cultivator ay nagtipon, 30 sa kanila. Sila ay makikibahagi sa pagpupulong ng kontinente ng 9 na ulap. Maraming tao sa likuran nila, lahat ng tao na tinanggap sa lungsod. Sa harap nila, nakatayo doon ang isang matanda ngunit malakas na cultivator, nakapikit ang mga mata. Wala siyang pinakawalan na chi. Gayunpaman, alam ng karamihan na siya ay hindi kapani-paniwalang malakas. Dadalhin niya ang mga taong ito sa panloob na bahagi ng lungsod para sa pagpupulong ng kontinente ng 9 na ulap. Nandito ba ang lahat? Walang pakialam na tanong ng matanda na nakapikit pa rin. Agad namang sumagot ang katabi niya. Pwede tayong umalis kahit anong oras. Nandito na ang lahat. Sige. Sagot ng matanda sabay tangok. Binuksan niya ang kanyang mga mata. Ang mga tao ay nagkaroon ng sensasyon na ang mga mata ay maaaring magpapahina sa kanila. Ibinalik niya ang tingin sa crowd. Iisa ang naisip nilang lahat. Nakakatakot ang matandang ito. Dahil nandito na lahat, tara na. Mahinahong sabi ng matanda. Kumaway siya at biglang bumalat ang kapangyarihan sa mga tao. Nakakasilaw ang lakas nito. Ang lahat ay itinaas sa himpapawid, bago naging isang sinag ng liwanag at naglaho. Hindi sila nagtiteleport, ngunit naunawaan ng karamihan na sa ganitong uri ng bilis, ang pagkakaiba sa pagitan ng paglipat at teleportasyon ay hindi malaki. Ito ay isang nakakatakot na bilis. Pagkatapos ng ilang segundo, biglang huminto ang mga tao. Laming-galing sila sa paligid at napagtantong walang bagay sa paligid nila, natigil sila sa ibang espasyo. Sa harap nila ay isang pinto na 100 zang ang taas. Pareho itong marangal at maharlika. Mayroong ilang mga ingranding mga ukit dito, lubhang pang buhay. Ang Dragon God of the East, ang Vermilion Bird of the South. Mukha silang buhay. Ang pinto ay talagang kahanga-hanga. Iyan ang pinto sa inner part ng Godly Cloud City. Ano ang nasa kabila? Pinag-aralan ni Linfang ang pinto. Parang pinaghiwalay ang dalawang mundo. Bakit nasa labas ang 12 bayan ng Godly Cloud City? Anong uri ng lugar ang panloob na bahagi ng Godly Cloud City? Bakit hindi konektado ang dalawang bahagi? Isang malakas na hangin ang nagsimulang umihip.
Tumingon ang mga tao at nakita ang isang grupo ng mga tao na nakasuot ng itim na damit. Ang mga taong iyon ay dinala ng Demon Sect. Napakabilis, dumating din ang dalawa pang grupo. Holy Cultivation Tower at Ghosts and Spirits Temple. Nakita ni Lin Fang ang ilang taong kilala niya. Dinala sila ng ibang grupo. Kaya nandito na lahat. Mahinahong tanong ng isang Holy Cultivation Tower cultivator. Tumanggo ang mga pinuno ng mga grupo, at may nagsabi. Ipatawag ang gulong ng fortune. Ang apat na lead cultivator ay tumango, humakbang pasulong, at ang mga nakakasilaw na ilaw ay biglang nagliwanag sa pinto. Kaagad, nagsimulang lumiwanag ang pinto, at ang nakakasilaw na mga ilaw ay tumaas sa kalangitan. Ang mga tao ay nagtaas ng kanilang mga ulo, ang kanilang mga puso ay tumitibok. May nakikita sila. 12 ilaw. Ang mga ilaw na iyon ay tila hindi nasa Syra at walang hanggan. Bukas ang inner part ng Godly Cloud City. Naisip nila, ang pagpupulong ng kontinente ng siyam na ulap, sa wakas. May pintuan sa harap ng bawat grupo ng mga tao mula sa 12 bayan. Ang 12 pinto ay bumukas na. Ang mga tao ay tumingin sa kanila, ngunit nakita lamang ang walang hanggan ng kahungkagan sa loob. Tumingon ang apat na malalakas na cultivator at tumingin sa karamihan. Pagtawid niyo sa pinto, dapat niyong igalang ang lahat ng mahigpit na mga takaran. Kung lalabag kayo sa rules, papatayin kayo, naiintindihan niyo. Oo, tumango ang lahat. Ang apat na malalakas na cultivator ay mukhang seryoso at solemna. Nagkatinginan sila at tumango. Sundan niyo kami. Sabay nilang sabi habang tumalikod at tumawid sa pinto. Phew. Huminga ng malalim ang maraming tao. Gusto nilang lahat na makita ang panloob na bahagi ng Godly Cloud City, at anong mga kaluwalhatian ang naroon. Gayunpaman, nang tumawid sila sa pintuan at nakita ang nasa likod, natigilan sila. Ito ba ang panloob na bahagi ng Godly Cloud City? Ang tanging nakikita lang nila ay walang hanggan na kawalan ng laman na may milyon-milyong platform, na patuloy na walang katapusan. Umalis na tayo. Nanguna ang apat na malalakas na cultivator, at sumunod ang mga tao. Makalipas ang maikling panahon, dumating sila bago ang paglipad ng hagdanan na patungo sa mga plataporma. Walang nagsalita, kalmado lang silang sumunod. Makalipas ang maikling panahon, lumitaw ang mga bituin sa langit. Ang mga platform ay nagsimulang kumikinang at nagpapakita ng ilang makikinang na ilaw. Isang nakakatakot na hanging bagyo ang dumaan sa kanila na may alulong habang tumataas at bumagsak ang maraming enerhiyang alon. Ang mga platform ay nagsimulang umikot at tumaas. Ano ang nangyayari? Bulong ni Lin Fang at ilang iba pa. Saan sila pupunta? Walang nakakaalam. Ang malalakas na cultivator ng 12 bayan ay umangat sa himpapawid kasama ang mga dambuhalang plataporma. Ang mga platform ay naging totoong mundo. Parang nakikita na nila ang pinakamalayong sulok ng mundo sa kanilang paligid. Ang lahat ay tila nahuli sa isang panaginip, at maaari lamang manood. Ang mga tao sa mga platform ay nagkaroon ng impresyon na sila ay lumiit, dahil nakikita nila ang mga grupo mula sa 12 iba pang mga bayan. Naunawaan nila na 1,000 tao lamang ang maaaring lumahok sa mga labanan. Ang mga platform ay patuloy na tumataas. Walang nakakaalam kung saan sila pupunta, kaya hindi sila gumalaw. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 2167, pagkawala ng lahat ng mga kalamangan. Itinaas ni Lin Fang ang kanyang ulo at tumingin sa langit. Isang mainit na liwanag ang nagpapaliwanag sa mga plataporma at nakapalibot sa karamihan. Unti-unti, maraming naglalakihang mga halijing bato ang lumitaw sa kanilang harapan, na tila mga ilusyon. Sa wakas, makikita ng mga tao sa mga platform ang lahat. Sa itaas nila, isang malawak na layer ng chi ang lumulutang. Lumitaw ang ilang mga sinaunang gusali. Maraming tao ang nakatingin sa kanila na parabang hinihintay sila. Ano yan? Nagtataka ang mga mandirigma. Nasaan sila? Ito ba ang panloob na bahagi ng Godly Cloud City? Welcome sa Fortune City, sabi ng isang tao. Nagsimulang tumibok ang puso ng mga tao. Si Lin Fang ay namangha. Fortune City. Kilala niya ang Fortune City. Sa maliit na mundo, noon, siya ay lubhang mahina, ngunit nakapunta na siya sa Fortune City, ito ay nasa gitnang bahagi ng bahwang. Gayunpaman, sa sandaling iyon, nasa Fortune City na ba siya? Nakita niya ang isang matandang lalaki na dahan-daang bumaba mula sa langit. Nang makita siya ni Lin Fang, sumimangot siya, biglang napuno ng matatalim na ilaw ang kanyang mga mata. Nakatitig siya sa matanda, na nakatadhanang magkita muli. Ang manghuhula. Ang kanyang cultivation level ay misteryoso pa rin at hindi maarap. Pero mas mukhang totoo siya ngayon sa akin, naisip ni Lin Fang. Nagtatambol ang kanyang puso sa kanyang dibdib. Nandito ang manghuhula. Sa gitnang bahagi ng kontinente ng siyam na ulap, muli niyang nakita ang manghuhula. Ano ang Fortune City na nakita niya sa maliit na mundo? At ito ba ang tunay na manghuhula doon? Baka hindi totoo ang Fortune City at ang manghuhula. Baka anino lang sila. Tumingin ang manghuhula sa karamihan, malumanay ng umiti, at nagsalita. Sa pagkakataong ito, ang Fortune City ang namamahala sa Meeting of the Continent of the Nine Clouds. Una, pag-usapan natin ang pagpupulong. Ang lahat ng mga henyo ng kontinente ng siyam na ulap ay nagtipon upang pumunta sa Godly Cloud City.
Ang Meeting of the Continent of the Nine Clouds ay nagaganap kada daang taon, ngunit ang mga makapangyarihang grupo ng Godly Cloud City ay nagpipigil ng kanilang mga dila. Hindi nila ibinubunyag ang mga sikreto ng kaganapan. Ang ilan sa inyo ay narito upang lumahok, ang ilan sa inyo ay narito upang manood. Kapag umalis ka, huwag mong sasabihin kahit kanino ang nangyari dito. Nakikita ng mga tao sa labas kung ano ang nangyayari dito, ngunit hindi nila alam kung nasaan tayo. Naiintindihan ko, lahat ay sumang-ayon. Naunawaan nila na ang pagpupulong ng kontinente ng Siyam na Ulap ay ang pinakamalaking yugto ng labanan ng kontinente ng Siyam na Ulap. Para sa mga kalahok, maaaring ito na ang simula ng isang bagong buhay. Gaya ng dati, sa Meeting of the Continent of the Nine Clouds, maraming tao ang mamamatay. Kahit henyo ka, baka mamatay ka dito. Sa makatuwid, kung gusto mong umalis ngayon, maaari mo. Walang pumipilit sa iyo na manatili. Ito ang huling beses na itatanong ko, may gustong umalis. Mataimtim na tanong ng manghuhula. Walang sumagot. Marami silang ginawa para makarating dito. Paano sila makakatakas? Kahit delikado, kailangan nilang lumaban. Nang makita ng manghuhula na walang sumagot, ngumiti siya ng matamis. Sa huli, 100 tao ang pipiliin. Ang mga taong iyon ay pahihintulutan na pumunta at umalis mula sa panloob na bahagi ng Godly Cloud City ayon sa gusto nila. Siyempre, sa hinaharap, malalaman nila kung saan talaga ang panloob na bahagi ng Godly Cloud City, at kung ano ito. Muling nagulantang ang mga tao. Naunawaan nila na ang panloob na bahagi ng Godly Cloud City ay hindi isang bagay na simple. Siguro ang panloob na bahagi ng Godly Cloud City ay ang tunay na sentro ng kontinente ng Siyam na Ulap, at ang lugar kung nasaan ang mga dambana. Naisip iyon ni Linfang at ng marami pang tao. Wala silang nakitang bakas ng mga shrine sa kanilang paligid. Gayunpaman, sa kontinente ng Siyam na Ulap, mayroong maraming mga alamat tungkol sa mga dambana. Baka sa panloob na bahagi ng Godly Cloud City, sa wakas ay matutuklasan nila ang katotohanan. 100 tao lamang ang pipiliin at magkakaroon ng pagkakataong makapunta sa sentro ng mundo. Bawat daang taon, 100 tao, isang average ng isang tao lamang sa isang taon. Ang unang 50 tao ay magkakaroon ng pagkakataon na maging bahagi ng Fortune City. Sa madaling salita, isang alagad ng shrine. Siyempre, dahil kami ang namamahala sa kaganapan sa taong ito, magkakaroon ka ng pagkakataong maging disipulo ng Fortune Shrine. Ang unang 10 cultivator ay magkakaroon ng pagkakataon na maging mga pangunahing disipulo. Patuloy ng manghuhula, na nagpakilabot sa puso ng lahat. Kung napunta sila sa nangungunang 10, sila ay magiging direktang mga disipulo sa isang shrine. Kadalasan, kapag narinig nila ang tungkol sa mga alagad ng isang shrine, naririnig nila ang tungkol sa mga ordinaryong disipulo. Ang mga karaniwang disipulo ay kailangang magpakita ng mga dakilang kakayahan upang maging mga pangunahing disipulo. Siyempre, mas marami pa ang matatanggap ng top 3 cultivators. Matatanggap mo ang mga regalo pagkatapos ng pagpupulong ng kontinente ng Siyam na Ulap. Nakangiting sabi ng manghuhula. At saka, gusto kong ipaalala sa inyo na ang Meeting of the Continent of the Nine Clouds ay hindi lamang binubuo ng mga labanan. Susubukan muna namin ang iyong mga kakayahan, layunin, pag-unawa sa paglilinang, at iba pa. Sa makatuwid, ang mga cultivator mula sa mayayamang at makapangyarihang mga angkan ay hindi magkakaroon ng kalamangan. Ang pagsusulit ay lubos na patas. Handa na kayong lahat? Mahinahong tanong ng manghuhula. Kumislap ang mga mata ng mga tao. Hindi lang sila maglalaban. Ang mga taong nakatanggap ng marami mula sa kanilang mga angkan ay mukhang bigo. Ang mga patakaran ay laban sa kanila. Bumaba ang mga ilaw mula sa langit, at nakita ng mga tao ang isang umiikot na kuta sa harapan nila. Isang pekeng mundo ang lumitaw. Ang fortune wheel ay aktibo. Ang mga taong sasali sa pagpupulong ng kontinente ng Siyam na Ulap, sumakay sa hagdanan at umupo sa mga haligi. Matiag ang utos ng manghuhula. Ang mga kalahok ay nagtaas ng ulo at tumingin sa mga haligi bago umakyat sa mga ito. Ngayon, magsisimula na ang Meeting of the Continent of the Nine Clouds. Pumunta sa kuta. Sa sandaling nasa loob na, ang mga buto ng tadhana ay magiging buhay, at lahat kayo ay magiging pareho. Ang iyong pisikal na lakas, ang iyong lakas ng kaluluwa, ang iyong antas ng paglilinang, lahat kayo ay magkakaroon ng eksaktong parehong antas. Ang lahat ay nakasalalay sa iyong taran. Upang umiral sa loob, kakailanganin mong makakuha ng mga bagong kapangyarihan, hindi kita tutulungan. Sarili mo lang ang maaasahan mo. Ang lahat ng magagawa mo ay depende sa iyong pinakapangunahing katawan, iyong nagising na espiritu, iyong init ng ulo, at iyong layunin. Handa ka na ba ngayon? Nagpatuloy ang manghuhula. Lahat ay tumingin solemna at magalang. Umupo sila sa mga haligi, iniisip kung ano ang naghihintay sa kanila. Walang makakasigurado. Kumislap ang mga mata ni Linfang bago dahan-dahang ipinikit. Ang ilang mga tao ay magiging sikat, ang iba ay babagsak. Ang ilang mga tao ay may hindi kapani-paniwalang mga spell, ang iba ay may hindi kapani-paniwalang Great Imperial Weapons, ngunit sa kuta, walang mahalaga. Wala silang kalamangan doon. Pareho silang lahat. Iyon ay lubhang patas. Sumang-ayon ang lahat dito. Lumitaw ang mga fortune lights at pinalibutan ng mga haligi. Naramdaman ni Linfang na kinukuha na ang kanyang buhay. Nanginginig siya at napagtanto na napahiga siya sa lupa.
Laming-galing siya sa paligid, at nakita niyang nasa ibang mundo siya. Hindi ko na makontrol ang katawan ko. Kakaibang lakas. Naisip niya na medyo nagulat. Iniunat niya ang kanyang mga kamay. Hindi ang katawan niya, malamang nasa poste pa rin ang katawan niya. Ang kinokontrol niya doon ay ang buhay niya. Ang lakas ko. Binaluktot ni Linfang ang kanyang mga kamay at napagtanto na siya ay lubhang mahina. Ang lahat ay pareho. Bumalik sila sa pinanggalingan ng paglilinang. Tulad ng sinabi ng manghuhula, kung ano ang maaari nilang gawin ay nakasalalay sa kanilang nagising na espiritu, ugali, talento, at layunin. Wala silang iba. Tianqi layer. Bulong ni Linfang. Napagtanto niya na mayroon siyang lakas ng layer ng Tianqi. Siya ay lubhang mahina. Bakit ang Tianqi layer, bagaman? Hulaan ni Linfang na sa dakilang mundo, itinuring nilang ang Tianqi layer ang panimulang punto ng Huangqi layer. Noong naunawaan ng mga cultivator ang pagsasanib ng tao at lupa, maaari silang lumipad, nagsimula silang maunawaan ang lakas ng lupa at langit, naging totoo ang kanilang dalisay na qi, at nagsimulang magkaroon ng mga tunay na hugis ang kanilang espiritu. Mula sa tuktok ng Huangqi layer pababa sa Tianqi layer, hindi ako sanay dito, nakangiting naisip ni Linfang. Gayunpaman, kumbinsido siya na ang mga tunay na henyo ay maaaring magsimula sa simula at bumangon. Iyan ang gustong makita ng manghuhula, kung paano sila muling babangon. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 2168, magsimula sa simula. Bumalik sa paligid ng mga platform, ang manghuhula ay nakatayo sa hangin. Ang manghuhula, pati na ang lahat ay malinaw na nakikita kung ano ang nangyayari doon. Naunang dumating ang mga emperador, at hindi nagtagal ay sinundan ng mga cultivator ng layer ng Dichi. Iyan ba ang destiny technique? Bulong ng isang matandang lalaki, nakatingin sa tanawin. Alam niya na lahat ng nandito ay peke, isang ilusyon. Gayunpaman, para sa mga tao doon, ang lahat ay mukhang totoo. Nag-aaway sila sa pinakamababang antas, ang kanilang cultivation level ay inaapi. Wala rin silang spells or strength. Wala na sila. Kailangan nilang bumangon muli, nagsisimula sila sa simula. Iyon ang pinakasimpleng bahagi ng pulong. Maraming tao ang matatanggal. Nag-uusap ang mga nanonood. Makikita rin ng mga tao mula sa Godly Cloud City ang pekeng mundo ng Diviner. Parang lahat ng nangyari sa harap nila. Sa ilusyonaryong mundo, maraming mandirigma ang nakabangga ng mga hayop, marami pang iba ang naiinis na nawala ang kanilang mga espesyal na kapangyarihan. Ang ilang mga tao ay pinaghiwa-hiwalay ng makapangyarihang mga hayop. Isang nakakakilabot na hiyawan ang kumalat sa hangin, ang mga tao ay nanginag. Tumingin sila sa tuktok ng isang haligi, kung saan may dahan-daang bumagsak at nawala ang kanilang qi. Patay. Nang makita iyon ng karamihan, napakunot ang noo nila sa gulat. Hindi ba't isa itong ilusyon? Bakit namatay ang taong iyon? Hindi man lang napunta sa ilusyon ang tunay nilang katawan. Ang mga makapangyarihang ilusyon ay konektado sa totoong mundo. Ang manghuhula ay napakalakas na kaya niyang lumikha ng mga ganoong bagay. Pinayuhan sila ng iba, na nakatingin sa taong iyon. Bumibilis ang kanilang mga puso. Nahulog na ang isang henyo. Maraming tao ang nag-iisip kung ano ang maaaring mangyari sa kanila kung sila ay naruroon. Binalaan ko ang lahat ng mga kalahok na maaari silang mahulog dito. Kung naisip nila na hindi mahalaga, na sila, sa karamihan, ay maalis, hindi sila sapat na determinado. Kailangang maunawaan ng mga tao na maaari silang mamatay. Mahinahong sabi ng manghuhula. Bumilis ang tibok ng puso ng karamihan. Ang mga taong lumahok sa pulong ng kontinente ng Siyam na ulap ay mga henyo, at determinado. Isang tao lang ang nahulog sa ngayon. Sa loob ng ilusyonaryong mundo. Si Linfang ay nasa isang kagubatan, kung saan napagtanto niya na ang pinakamalaking problema ay hindi ang kanyang antas ng paglilinang ay napigilan, hindi rin ang kanyang pisikal na lakas ay napigilan, ang pinakamalaking problema ay ang kanyang mga alaala ay malabo. Ang kanyang mga spells, skills, at techniques ay malabo lahat. Kung gusto niyang makakuha muli ng lakas, kailangan niyang magsimula sa simula. Parang naging blankong page ang utak niya. Siyempre, ang isang blankong pahina ay perpekto upang gumuhit. Isang malakas na hangin ang nagsimulang umihip, at ilang hayop na qi ang pumuno sa hangin. Dati, ang gayong hayop na qi ay tila napakahina sa harap ni Linfang. Gayunpaman, sa sandaling iyon, nagkaroon siya ng impresyon na ito ay makapangyarihan. Isang dakilang rock ang lumitaw at malamig na tumingin sa kanya. Mukhang uhaw sa dugo. Nako, isang Tian level beast, at wala akong spell, skill o technique. Isip ni Linfang, malamig na nakatingin sa halimaw. Nagsimula siyang tumakbo, ayaw man lang lumaban. Ilang sandali bago, nagtatanong siya sa kanyang sarili tungkol sa paglilinang at kung paano makapasa sa pagsusulit. Ngayon lang niya iniisip kung paano mabubuhay. Lumipad sa kanya ang dakilang rock na sumisigaw. Naramdaman ni Linfang ang mapang-ipang mga enerhiya. Nagdilim ang kanyang mga mata, at naging kakaiba ang lahat sa paligid niya. Iyon ang kapangyarihan ng kanyang espiritu. Magagamit lamang niya ang pinaka-orihinal na lakas na ipinagkaloob sa kanya ng kanyang espiritu. Kinulong niya ang purong qi sa kanyang mga bisig at nagpatuloy sa paglipad palayo. Gayunpaman, ang dakilang rock ay mas mabilis at naabutan siya, binubuksan ang mga talon nito. Brother Linfang. Sa labas ng mundo, nanginginig si Yao Yao. Anong delikado?
Puputulan ba ng dakilang rock si Linfang? Biglang huminto si Linfang, lumingon at gumalaw patagilid, at dinaanan siya ng mga talon. Hinawakan ni Linfang ang binti ng dakilang rock, at sinuntok ang tiyan nito gamit ang purong chi. Ang ibon ay tumalsik ng galit nang may lumitaw na butas sa kanyang bituka. Ngunit pagkatapos ay itinulak nito si Linfang mula sa itaas at si Linfang ay itinulak pababa sa lupa. Gayunpaman, mabilis siyang gumapang pabalik, inikat ang kanyang ulo at tiningnan ang nasugatang Great Rock. Binuksan ng dakilang bato ang kanyang mga pakpak, bumangon at lumipad palayo. Tumutulo ang dugo habang lumilipad ito. Huminga ng malalim si Linfang. Anong delikado? Hindi niya akalain na magiging ganito kakomplikado ang pagpupulong ng kontinente ng siyam na ulap. Siyempre, kumbinsido pa rin si Linfang na makakapasa siya. Kahit na wala siyang spells, techniques o skills, mayroon siyang karanasan. Ang pagbangon ay walang problema. Nagpatuloy si Linfang sa paglalakad, mas determinado pa ngayon. Kahit na maaaring lumipad ang mga level cultivator ng Tian, hindi nang ahas si Linfang sa oras na ito, dahil napakaraming mapanganib na hayop sa kagubatan. Kung akitin niya ang atensyon ng mga hayop, kahit 10 buhay ay hindi magiging sapat. Ang mga cultivator sa antas ng Tian ay maaaring magpalapot ng purong chi. Bukod sa purong chi, nagagamit din nila ang intent to fight. Kahit na naiintindihan ko lang ang isang uri ng layunin, dapat itong maging madali, naisip ni Linfang habang patuloy siyang naglalakad. Mabilis, nabangga niya ang isa pang makapangyarihang hayop, isang demon fox. Tumingin ito sa kanyang mga mata, may impresyon si Linfang na nahulog siya sa isang ilusyon. Sa sandaling iyon, tinitigan ng fox si Linfang, biglang nakakita si Linfang ng isang celestial na babae. Si Meng Qing iyon. Nakakagulat na nakita niya si Meng Qing doon. Kinagat ni Linfang ang kanyang mga labi upang gumuhit ng dugo. Si Meng Qing, ang Snow Clan. Naging malamig ang mga mata niya. Habang inaatake siya ng fox, napaatras siya, itinaas ang kamao at pagkatapos ay sinuntok sa direksyon ng ulo ng fox. Napunit ang damit ni Linfang. Isang nasusunog na sugat ang lumitaw sa kanyang balakang. Muntik na siyang mapatay. Bumagsak ang fox. Marahas na pinunit ni Linfang ang thorax ng fox, itinaas niya ito at hinigop ang lakas na taglay nito. Nagpatuloy siya, determinado pa rin. Kailangan niyang maunawaan ang mga mekanismo ng mundo ng manghuhula. Sa makatuwid, kahit nasa kaganapan ng panganib, kailangan niyang makahanap ng mga solusyon. Magkakaroon ng mga problema kung hindi siya magiging malakas ng mabilis kumpara sa ibang tao. Nagpatuloy si Linfang sa paglalakad sa kagubatan ng walang patutunguhan. Hindi niya kailangan ng target na destinasyon, kailangan niya ng lakas. Siya ay nakatagpo ng maraming panganib, at ang kanyang mga damit ay hindi nagtagal ay ganap na ginutay-gutay, ngunit patuloy pa rin siya sa walang humpay. Nakita ni Linfang ang isang napakalaking earthworm sa kagubatan. Maaari itong dumura ng apoy, ngunit ito ay napakabagal. Gumalaw si Linfang na parang hangin, matulin at maliksi, parang talulot. Iyon ang layunin na pinag-aralan niya sa mga araw na ito. Lumapag siya bago ang earthworm at purong fire chi ang umatake sa katawan ng earthworm. Gayunpaman, hindi ito pinatay ng pag-atake. Napakagandang depensa. Kasabay nito, tumalon siya, at isang hangin na gawa sa lakas ng espada ang bumaril patungo sa likod ng earthworm. Umuungol sa galit ang uod. Inatake ito ni Linfang ng ilang beses bago bumagsak ang sword pure chi sa tanging mata ng earthworm. Pagkaraan ng maikling panahon, nagawa ni Linfang na patayin ang earthworm. Nagtungo siya sa isang kuweba at naupo ng naka-cross-legged. Sinabi niya sa kanyang sarili. Kaya kung I can dance ang purong chi, dapat akong lumikha ng isang kasanayan o isang pamamaraan. Makakatulong iyon sa akin na makalusot. Noong Tian level cultivator si Linfang, ginamit niya ang Cosmos Burning Sun technique at Tian level scriptures. Kahit na mabilis siyang makagawa ng katulad na pamamaraan dahil may karanasan siya, gusto niyang gumawa ng mas makapangyarihang pamamaraan. Gusto niyang sumipsip ng lakas ng lupa at langit, paikliin ang purong chi at masira. Sa ganoong paraan, makakaharap niya ang iba pang mga cultivator. Ganoon din siguro ang ginagawa ng mga henyo sa kanya. Maaga o huli, magsisimula na ang mga labanan, at malalagay sa panganib ang kanilang buhay. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 2169, magsimula. Ipinadala sila ng manghuhula sa isang hindi kilalang mundo at kinuha ang lahat sa kanila. Maaari lamang silang umasa sa kanilang talento at layunin na maging mas malakas. Hindi alam ni Linfang kung ang mundong iyon ay sumunod sa parehong mga patakaran tulad ng sa labas ng mundo o hindi. Baka magkamukha lang, kahit na ang antas ng cultivation ni Linfang ay napakababa sa mundong ito, ang kanyang karanasan ay nanatiling hindi nagbabago. Kinailangan si Linfang ng kalahating buwan upang lumikha ng bagong kasanayan. Isang malakas na sumisipsip na lakas ang lumitaw sa kuweba habang siya ay sumisipsip ng 5 uri ng lakas, pinalapot ang purong chi, at ginamit ang kanyang purong chi upang pinuhin ang kanyang mga ugat. Ang kanyang dalisay na chi ay naging mas malakas. Si Linfang ay humihinga at humihinga ng chi. Ito ay ang kasanayang naisip niya. Upang maging mas malakas, ang pagsipsip ng 5 uri ng lakas upang i-condense ang purong chi ay isang mahusay na paraan. Lumipas ang maraming araw at binuksan ni Linfang ang kanyang mga mata. May mga ilaw na kumikinang sa kanyang mga mata.
Nagsanay siya ng may isang pusong debosyon at walang nakakagambalang mga pag-iisip, naging isa sa lupa. Maaari niyang makuha ang 5 uri ng lakas at gamitin ang mga ito para sa kanyang sarili. Ang kanyang bagong kasanayan ay naglalaman din ng ilang mga pag-atake. Madali na niyang talunin ang mga hayop sa mundong ito. Lalabas ako at tingnan kung maaari akong maging isang napakalakas na cultivator dito. Naisip ni Lin Feng. Ngayong mayroon na siyang set ng spells, skills at techniques, gusto niyang malaman kung paano makapasa sa pagsusulit na iyon. Bukod sa pag-level up, may kailangan pa ba siyang gawin? Pagkatapos umalis sa kuweba, mabilis na kumilos si Lin Feng, nagbabalak na umalis sa kagubatan na iyon. Pagkaraan ng maikling panahon, nabangga niya ang isang nakakatakot na hayop, isang mahoroga na nagluwa ng lason sa kanya. Gumamit si Lin Feng ng wind intent at sumanib sa hangin, mukhang isang mahusay na rock. Pinagpag niya ang kanyang mga bisig at lumitaw ang isang tunay na dakilang silhwete ni Rock, na ikinakalat ang mga ginintoang kuko nito, na kayang talunin ang bawat balakid. Lumipat ito patungo sa mahoroga at napunit dito. Nagsimulang bumulwak ang dugo. Ang dambuhalang mahoroga ay umungal ng mapanghamon. Ang suntok ni Lin Feng ay naging isang sinag ng liwanag, ang kanyang dalisay na chi ay naging isang pag-atake sa lupa, kasing bigat ng martilyo. Dinurog niya ang mahoroga. Matapos itong patayin ni Lin Feng, kinuha niya ang puso nito at hinigop ang dalisay na chi nito. Hindi siya nag-aalala, alam niya na sa kabila ng kanyang cultivation level ay kakayanin niya ang kapangyarihan ng purong chi. Napakalawak ng kagubatan. Naglalakad si Lin Feng at hindi nakakalimutang magsanay ng sabay. Siya ay nagiging mas malakas sa isang nakakatakot na bilis. May naintindihan si Lin Feng noon. Hindi nakakagulat na ang napakalakas na mga cultivator ay maaaring umunlad ng mabilis. Ang cultivation ni Lin Feng ay pinigilan sa mundong ito, ngunit umaasa sa kanyang kakaibang cultivation experience at pag-unawa sa mga kakayahan, parang walang limitasyon dahil sa kanyang cultivation level. Bilang isang TN level cultivator, wala siyang limitasyon. Napakadali para sa malalakas na cultivator na makalusot hanggang sa magsimula silang sumubok sa Dichi layer. Malinaw na nakikita ng mga tao sa labas ng mundo ang lahat. Ang lahat na natigil sa mundong iyon ay nagsimulang gumawa ng mga kasanayan at diskarte, at pumatay din ng mga hayop. Ang ilang mga tao ay mabilis na umunlad, ang ilang mga tao ay mabagal. Napagtanto din ng karamihan na ang ilang mga hayop ay nagpoprotekta sa mga kuweba kung saan mayroong mga spelling, sandata, kasanayan, at mga diskarte, kayamanan doon upang matulungan ang mga mandirigma. Mayroong 12-dosenang mga tao sa bawat kagubatan. Siyempre, may mga labasan, bawat isa ay binabantayan ng isang makapangyarihang hayop. Upang umalis, kailangan nilang dumaan sa mga labasan na iyon. Gayunpaman, wala pang nagtagumpay. Matapos makahanap ng isang labasan, maraming tao ang napalibutan ng mga grupo ng makapangyarihang mga hayop at napatay. Lumipas ang ilang araw at sa wakas, may nakawala sa pagkakakulong ng mga halimaw at umalis. Ito ay isang grupo ng mga tao na may ilang nakakatakot na cultivator. Pagkatapos noon, may nakaalis na mag-isa. Ito ay si Hua Qingfang, ang unang guro ng makajos na ulap. Nakasuot siya ng puting damit, mukhang iskolar, may celestial book spirit, at mahigpit niyang ipinatupad ang mga alituntuning natutuhan niya sa Holy Scripture. Isang salita at makakapaglabas na siya ng Infinity of Swords. Hindi siya napigilan ng mga halimaw. Sinimulan din ni Lin Feng ang pagbangga sa iba pang mga cultivator. Nalaman niya ang tungkol sa mga labasan. Sa sandaling iyon, sumali rin siya sa isang grupo ng mga tao. Ang lambak sa harap natin, hindi tayo makakalipad doon. Dapat tayong maglakad. Kung gusto nating umalis, kailangan nating pagdaanan. Maraming makapangyarihang hayop ang naroon. Ang ilang mga hayop ay may lakas ng tuktok ng layer ng Tianqi. Kahit na maaari nating sirain ang mga ito kapag mayroon siyang lakas ng Huangqi layer, ngayon ay madali na nila tayong mapatay. May mga namatay na doon. Kaya naman nagsimula tayong magtipon. May nagpaliwanag. Ang pangalan ng lalaki ay Lulan Yu. Mukha siyang payat, ngunit kumikinang ang matatalim na ilaw sa kanyang mga mata. Mukha siyang supernatural na nilalang. Nagsimula na siyang magtipon ng mga tao at inimbitahan din si Lin Feng na sumama sa kanila. Gaano kalakas ang mga nilalang sa lambak? Tanong ng isang tao. Hindi ako sigurado, ngunit kumbinsido ako na upang makapasa sa pagsusulit ng shrine, kailangan nating umalis ng mabilis sa lambak. Kahit na mapanganib, kailangan nating pumunta at suriin. Dahil isa na kaming malaking grupo, malamang naisipan ng ibang tao na gawin din ito sa amin. Hindi tayo masyadong mahina, kung hindi, paksin tayo ng ibang grupo. Mahinahong sagot ni Lulan Yu. Sumasang-ayon ako kay Lulan Yu kaya natin, dahan-dahan tayong magsasanay sa paglilinang sa kagubatan na ito, ngunit hindi tayo maaaring manatili dito magpakailanman. Hindi natin alam kung gaano kalakas ang ibang tao. Siguro kung tayo ay naging lubhang malakas, tayo ay maaaring maalis dahil tayo ay huli na. We have to check. Sabi ng iba. Sila ay 7 tao doon, ngunit lahat sila ay nagtago ng kanilang paglilinang. Kung tutusin, lahat sila ay mga henyo at ito ay isang pagsusulit, ang ilang mga tao ay may ulterior motives. Ang pagtatago ng kanilang antas ng paglilinang ay madali para sa kanila. Sila ay mga henyo, madali nilang matutunan ng mga maliliit na bagay. Sila ay mga kakompetensya dito, hindi mga kaalyado.
Napagkasunduan nilang bumuo ng alyansa dahil kailangan nila ito. Terena, sabi ni Lin Feng. Kumikislap ang kanyang mga mata. Sa sandaling iyon, mayroon siyang lakas ng ikasyam na layer ng Tianqi. Siyempre, itinago din niya ang kanyang cultivation level, tulad ng iba. Terena, sumang-ayon si Lulan Yu, sumunod sa kanya. Isang kumikislap na espada ang lumitaw sa itaas niya. Nang makita ng mga tao ang nakakatakot na antas ng armas na iyon ng Tian, nagulat sila. Maaari itong pumatay ng ilan sa kanila. Maswerte ako, natagpuan ko ang espadang ito sa isang lawa. Ito ay matulin at malamig ang yelo, perpekto para sa akin. Tumiti si Lulan Yu sa kanila. Bukod sa kanya, may iba pang may mahusay na talim. Mapalad din siya sa kagubatan. Pumasok sila sa lambak at biglang umihip ang napakalamig na hangin na puno ng mga hayop na enerhiya. Mag-ingat ka, dahil team tayo, dapat tayong magtulungan, sino ang gustong dumpensa? Sabi ni Lulan Yu sa iba. Isang matipunong lalaki ang sumulong at nagsabi. Gagawin ko, sige. Fan Jiang, tinulungan mo kaming ipagtanggol. Mabilis akong aatake. Sino pa ang makakaatake ng mabilis at tumulong sa akin na sirain ang mga kalaban ng mabilis? Gagawin ko, sabi ng may malaking talim. Mabuti. Mananatili kami sa harapan. Sinong mabilis? Ako. Sabi ng iba. Lumabas din si Lin Feng at sinabi. Kinokontrol ko ang wind intent. Tinatakpan mo kami at papatayin ang mga nakakalusot sa aming lambat. Sabi ni Lulan Yu. Ang huling dalawa, pumatay ka hanggat kaya mo. Hindi namin alam kung ano ang aming pagdadaanan, kaya kailangan naming maging maingat at mabilis na patayin ang aming mga kaaway. Nagpatuloy sila sa paglipat sa lambak sa dalawang linya. Hindi nagtagal ay nakakita sila ng isang grupo ng mga halimaw. Ang daming halimaw. Lahat sila ay level 4 o 5 Tian level beasts. Hindi dapat masyadong mahirap. Terena, sabi ni Lulan Yu. Mabilis na sumunod ang lahat. Mga tagapagtanggol, manatili sa pormasayon. Kung palibutan natin sila, madali tayong manalo. Galit na umungol ang mga hayop nang makita nila ang mga nanghihimasok. Lumitaw ang espiritu ni Fan Jiang, isang napakalaking kalasag. Ang mga pag-atake ng halimaw ay bumagsak sa kanyang kalasag. Si Lulan Yu at ang binata na may napakalaking talim ay nagsimulang pumatay ng mga hayop sa magkabilang panig. Ang espada ni Lulan Yu ay naglalaman ng malamig na lakas, ang talon ng binata ay naglalaman ng lakas ng apoy, sinimulan nilang gutihin ang mga hayop. Gayunpaman, ang mga enerhiya ng mga hayop ay pinawi ang langit at tinakpan ang lupa, at nadala sa grupo. Sinimulan din ni Lin Feng at ng iba pa ang pag-atake at pagdurog sa mga hayop. Hindi sila huminto sa paggalaw, palaging umuusad. Habang naglalakad sila pasulong, bumagsak ang katawan ng mga hayop sa magkabilang panig. Ngunit hindi sila mukhang masaya, mayroon pa ring maraming mga hayop, mga leon, mga agila. Ang kanilang mga mata ay tila napakalamig. Makalipas ang kalahating araw, sa wakas ay nakatakas sila sa lambak. May nakita silang ilog at lungsod sa unahan nila. Lahat sila ay napuno ng dugo. Nawalan pa ng braso si Fan Jiang sa isang griffin. Kung hindi siya nakagalaw ng mabilis ay namatay na siya. Hindi madaling makarecover ang mga tao sa layer ng Tianqi. Tanging ang mga Zone Cultivator ang maaaring gumamit ng kanilang dugo upang palakihin muli ang kanilang mga bahagi ng katawan. Mukhang mabibigo ako sa hamon ng pagpupulong ng kontinente ng siyam na ulap. Sabi ni Fan Jiang na parang malungkot. Naputol ang braso niya, at nasugatan siya. Hindi na niya kayang makipagkompetensya sa ibang tao. Huwag kang susuko. Kahit na umalis kami sa lambak, hindi namin alam kung ano ang naghihintay sa amin. Magkadikit tayo at magpatuloy. Sabi ni Lulan Yu, tinampal ang balikat ni Fan Jiang. Ang mga mata ni Fan Jiang ay kumikinang, habang nakatingin siya sa iba. Magandang mungkahi. Sabay-sabay tayong pumunta sa syudad, huwag tayong mag-aksaya ng oras. Sabi ng isa, tumanggo ang lahat at nagpatuloy sa paglalakad. Tumingon sila sa likod at naisip na ang lambak na puno ng makapangyarihang mga hayop sa likod nila ay malamang na sapat na upang pigilan ang maraming tao. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 2170, itinago nila ang kanilang antas ng paglilinang. Ano ang nasa lungsod? Nagtataka si Lin Feng, nakatingin sa sinaunang daan patungo sa lungsod. Napuno ito ng chi. Napakasarap ng pakiramdam ng mga tao sa chi na iyon, lahat sila ay mukhang mas malaya at mas masaya. Ibang-iba ito sa kagubatan na pinanggalingan nila, na malamig. Ngunit ito ba ay talagang isang magandang lungsod? Walang nag-isip. Pero dahil nandoon ang kalsada, sinundan nila ito. Ilipat. Sabi ni Lulan Yu. Ang mga silweta ng mga tao ay kumikislap, si Fan Jiang lang ang hindi nakasunod, ang kanyang mga paa ay masyadong mabigat. Huminto si Lin Feng at tumingin kay Fan Jiang. Kung masama ang pakiramdam mo, dapat kang sumuko. Tumingin si Fan Jiang kay Lin Feng at ngumiti kahit na mukhang nahihirapan siya. Naiintindihan niya ang ibig sabihin ni Lin Feng. 7 tao sila, hindi nila kilala ang isa't isa, ngunit kailangan nilang manatili. Sa kaso ng panganib, walang mag-aalaga sa kanya, protektahan nila ang kanilang sarili bago siya protektahan. Hindi tanga si Fan Jiang. Naputol ang braso niya. Sa kaso ng panganib, hindi nila itataya ang kanilang buhay para sa kanya. Binabalaan siya ni Lin Feng, maganda iyon sa kanya. Salamat. At salamat sa pagtulong mo kanina. Gusto ko pa ring subukan, pero
Sabi ni Fan Jiang, nakangiti kay Lin Feng. Nang mapunit ng Griffin ang kanyang braso, tinulungan siya ni Lin Feng na patayin ito. Kung wala si Lin Feng, namatay si Fan Jiang. Tungkulin ko lang, sagot ni Lin Feng. Tumalikod siya at nagpatuloy sa paglalakad sa sinaunang daan. Mabilis silang lumapit sa lungsod. Huminto ang mga tao nang makarating sila sa harap ng pasukan ng lungsod. Tumingon si Lulan Yu at ngumiti, Fan Jiang, ano ang nararamdaman mo? Maaari pa ba kaming umasa sa iyong espiritu ng pagtatanggol? Kahit na ang lungsod ay mukhang kalmado at mapayapa, hindi namin alam kung ano ang naghihintay sa amin doon. Tumanggo si Fan Jiang at naglakad pasulong. Inilabas niya ang kanyang espiritu ng kalasag at pumasok sa lungsod. Ang mga tao sa likod ay malapit na sumunod sa kanya sa lungsod. Binalot ng ambon ang lahat. Maraming kalye at kalsada, at madilim na mga gusali. Kinabahan ng lahat. Isang mist city. Iyan ay isang malaking ambon na palasyo. Sabi ni Lulan Yu pagkatapos ng ilang hakbang. Mahirap makita ang pangunahing daan. Isang mist city. Si Lin Feng ay namangha. Ang manghuhula ay gumawa ng isang mist city dito. Pagkatapos umalis sa kagubatan, mapupunta ba ang lahat sa mist city na ito? Ano ang ibig sabihin nito? Hindi naiintindihan ng karamihan. Si Lulan Yu ay bumangon sa hangin. Nang maabot niya ang parehong antas ng mga tuktok ng gusali, napagtanto niyang hindi siya makagalaw at sumimangot. Hindi lang Mist City, bawal din lumipad. Maaari lamang tayong maglakad-lakad at subukang maunawaan kung ano ang dapat nating gawin. Tumingin si Lulan Yu sa karamihan. Panatilihin nating maayos ang grupo. Kung hindi, napakahirap mag-move on. Sa katunayan, ngayon, kailangan nating magkaisa ng higit pa kaysa dati. Tara na, tingnan natin kung anong klaseng Mist City ito. Napakalawak ng kalsada. Dahil hindi sila makakalipad, kailangan nilang tumakbo. Sinubukan nila ang maraming kalsada, ngunit wala silang nakita. May tunog. Sa sandaling iyon, ang mga tao ay nanginginig. Sa di kalayuan, maririnig ang ilang malalakas na tunog. Tumigil sila sa paglalakad. Palakas ng palakas ang mga tunog. Sa landas, ang mga nakakatakot na itim na ilaw ay lumitaw, at ang hangarin ng demonyo ay napuno ng kakilakilabot na hangin. Zone level beast iyon. Ang itim na liwanag ay apoy, isang itim na apoy. Ito ay isang demonyong leon. Nakakatakot ang apoy ng demonyo niya. Madali tayong papatayin ng Demon Fire Abstruse Energy. Naninigas ang mga mukha ng mga tao. Papalapit ng papalapit ang leon. Naging mapang-api ang kapaligiran. Fan Jiang, kalasag, protektahan kami. Sigaw ni Lulan Yu. Nanigas ang mukha ni Fan Jiang. Gayunpaman, ang kanyang espiritu ng kalasag ay umuusad pa rin at lumaki ng lumaki, na nagiging isang napakalaking kalasag. Papalapit ng papalapit ang demonyong leon at pinapakita ang mga kukito. Maririnig ang mga kaluskos habang nagsimulang magbasag ang espiritu ng kalasag. Tara na galit na sigaw ni Lulan Yu. Tumalikod na siya at nagsimulang tumakbo. Ang iba ay tumalikod ng walang pag-aalinlangan at iniwan si Fan Jiang. Hindi. Pinakawalan ni Fan Jiang ang purong chi at pinalapot muli ang kanyang kalasag. Sa lakas ng ikapitong layer ng Tian Chi, kaya niyang labanan ang Zone level beast na iyon. Gayunpaman, ang demonyong leon ay nagpatuloy sa pagsulong at sinira ang kanyang kalasag. Mukhang desperado si Fan Jiang. Gayunpaman, sa sandaling iyon, isang malakas na hangin ang nagsimulang umihip. Naramdaman ni Fan Jiang ang isang malakas na hangin na nagpa-atras sa kanya, siya ay may malamig na pawis. Tumingon siya at nakita si Lin Feng habang tumitibok ang kanyang puso. Salamat. Mukhang nalilito si Fan Jiang. Muntik na siyang mamatay, at iniwan na siya ng iba. Nagpatuloy sa pagtakbo ang demonyong leon. Si Lin Feng ay talagang mabilis, at mabilis na naabutan ng iba. Anong ginagawa mo? Galit na galit silang lahat. Iginuhit ni Lin Feng ang demonyong leon sa kanila mismo. Gusto kong patayin ang demonyong leon. Sabi ni Lin Feng na walang pakialam. Ang mga mata ng mga tao ay kumikinang sa pag-iisip. Kung magkapit kamay sila, maaari nilang patayin ang leon, ngunit ang problema, sino ang mga ngahas na ipagsapalaran ng kanilang buhay? Si Fan Jiang ay isang perpektong halimbawa, iniwan siya ng lahat ng walang pag-aalinlangan. Sige, sabay nating patayin siya. Sabi ni Lulan Yu, kumikinang ang kanyang mga mata. Sabi niya, magkapit-bisig tayo. Kaya mo pa bang ipagtanggol, Fan Jiang? Magkapit-bisig tayong lahat at papatayin ang leon sa isang pag-atake. Namangha si Fan Jiang sa kanilang apdo, ngunit tumanggo si Lin Feng kaya sinabi ni Fan Jiang. Sige. Pagkatapos noon ay muli niyang pinakawalan ng kanyang espiritu. Kasabay nito, pinalapot niya ang purong chi. Huminto si Lin Feng nang lumitaw ang isang napakalaking kalasag sa harap ni Fan Jiang. Ang hangin ay nagsimulang dumagundong sa pagbuo ng enerhiya. Naabutan sila ng leon at ang kapangyarihan nito ay dumanas sa kanila. Lumitaw ang mga bitak sa kalasag. Ngunit sa oras na iyon ay umatake din si Lulan Yu mula sa isang tabi. Ang binata na may talam ay sumalakay mula sa kabilang panig. Putulin. Isang nakakatakot na layunin ng sword ang pumuno sa hangin. Ang layunin ng sword ay talagang makapangyarihan, itinago ni Lulan Yu ang kanyang tunay na lakas noon. Pinutol ng binatang may talam ang mga binti ng leon, napilayan ito. Roar. Ang demonyong leon ay umungal na galit at nagluwa ng itim na apoy. Pakipot. Parang huminto ang oras. Tumigil ang apoy at pagkatapos ay nagpatuloy sa pasulong.
Lahat sila ay nasa himpapawid sa itaas ng leon, kasama si Linfang. Maaari silang lumipad ng kasing taas ng mga gusali, at dahil kalahati lamang ang taas ng leon, maaari silang manatili sa itaas nito. Isang hanging espada ang bumaba mula sa langit at hinati ang ulo ng leon. Ang leon ay sumabog ng malakas, at pagkatapos ay nawala ito. Kasabay nito, dalawang ilaw ang lumipat patungo kay Linfang. Itinaas ni Linfang ang kanyang kamay. Ang iba ay nagulat at napatitig kay Linfang. Nawala na ang leon, wala nang nag-aalala. Linfang, ano iyon, ipakita mo sa amin. Sabi ni Lulan Yu, nakangiti sa kanya. Iminungkahi ni Linfang na patayin ang leon, at ginawa niya ang huling pag-atake. Ang item ay kanya. Hindi niya kailangang ipakita ito sa lahat. Malamig na sabi ni Fan Jiang. Lumipat ang nakakasilaw na blade lights patungo kay Linfang. Nagulat siya at halos wala ng oras para mag-react. Tumingon si Fan Jiang at tumingin sa binatang may talem. Pagkatapos, tumingin siya kay Linfang at sinabing, Linfang, kailangan mong. Ang mga ilaw ng espada ni Lulan Yu ay bumaril kay Fan Jiang. Nawala si Fan Jiang. Alis, lahat ng iba. Sabi ng binata na may talem. Siya at si Lulan Yu ay sabay na umangat sa ere. Pareho silang nakatitig kay Linfang. Nakakagulat. Itinago ng dalawang cultivator ang kanilang antas ng pagilinang, syempre. Kilala nila ang isa't isa mula sa labas, naisip ng karamihan. Hinatak nilang lahat ang mahabang mukha. May nagtanong, malakas talaga kayong dalawa, bakit mo kami gustong manatili sa inyo? Bilang isang plan B paano natin malalaman kung ano ang ating makakabangga sa daan? Sagot ni Lulan Yu, malamig na ngumiti. Hindi ko akalain na ang hayop na iyon ay magkakaroon ng ganoong kalaking kayamanan. Kung alam lang natin iyon ng mas maaga, sana ay umatake na tayo. Pumayag naman yung isa, pareho silang magkakilala, at kapwa alagad. Hindi pa nila naibigay ang kanilang mga tunay na pangalan.